Narito po ang News TV Quick Response Team sa Ortigas Center kung saan nasa likuran ko lamang ang magsisilbing command post ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular ng MMDA para sa isasagawang night drill, kaugnay pa rin po ng paganda sa sinasabing The Big One. At dahil nga po maraming mga estruktura at mga tahanan ang nakatayo dito sa may Pasig area, minabuti po nila na dito o sa gabi isagawa itong drill, earthquake drill dito sa area. Panda at ano magiging reaksyon ng area na ito kung sakali na gabi naman tumama itong malakas na lindol na pinaghahandaan nga po ng nating lahat. At mamayang bandang alas 8 ay gagawin itong night drill, partikular dito sa Ortigas Center, at ito nga po ay pangungunahan rin ng MMDA at ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. At sa pagsisimula nga po ng earthquake drill dito sa Central Business District ng Ortigas mamaya, magkakaroon ng blackout muna sa buong lugar. Ayon po yan kay MMDA Chairman Francis Tolentino. Ito ay para makitang senaryo sakaling tumama ang lindol sa gabi. Iba't ibang simulation ang sasagawa tulad ng drill kaninang umaga, pero mas paigtingin daw ang puwersa ng pulisya. Nasa mahigit 1,000 sasalim mula sa mga residential at commercial building sa bahaging ito ng Pasig. Ang lokal na pamahalaan lang daw ng Pasig ang tanging pumayag na magsagawa ng nighttime drill. Isasara naman ang ilang kalsada sa Ortigas Center dahil po sa shake drill mamaya. Kabilang dyan ang Exchange Road, J Drive, San Miguel Avenue, Pearl Drive mula Amethyst Drive hanggang Exchange Road, at Julia Vargas Avenue mula San Miguel hanggang Meralco Avenue. Sa pa lang ay isasara na mga nabanggit na kalsada, kaya naman sa mga motoristang babiyay, importanteng tandaan ang mga saradong kalsada nang hindi po kayo maabala. At sa puntong ito kasama po natin mismo ang hepe ng Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office, si Ginoong Richie Angeles. Sir, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, sir. Apo. So, paano po ang mangyayari, bukod po doon sa mga nabanggit ng mga taga-MDA, ano pa po ang ibang gagawin po ng CDRRMO? Mamaya pong alas 8 ng gabi, makikita nyo muna rito kung paano resmooth ang barangay. Kasi sa actual na lindol, ang unang gagalaw talaga barangay eh. So doon ipakikita first 20 minutes gumagalaw ang responde ng barangay. Dahil makikita niya malaki ang damage, hihingi na siya ng tulong sa syudad. So darating ang syudad dito at doon pa lang kami magtatayo ng mga field hospital tent dahil 100 halos ang tinawag nila na paring casualty. Maglalagay kami ng evacuation area. Tapos magkakaroon ng rescue dahil may mga naipit daw sa taas, may rescue. Kunyari nagkabanggaan dyan. May na-trap, liligtas din yon, tapos may nabaksakan na 6 inches na concrete slab, ililigtas yung tao doon. Pakikita rin yon. At meron din kunyari bumangga na chemical truck, lumindol, bumangga siya, may tumapo na chemical. So pakikita rin ng Pasig na ang kakayanan nito, paano i-manage yung hazmat. So sabay-sabay yun, fire suppression, ladder rescue, lahat yon. Tapos makikita nyo yung ating mga gagawa ng kuryente kunyari, gagawa ng kunyari nasirang pipe ng tubig. Sabay-sabay siyang mangyayari mamayang gabi. Rain or shine to. Rain or shine. Kahit medyo umaambon na, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy to. So nakita nyo ngayon yung aming command center, hindi naman ipakikita ng Pasig na may kakayanan kami na halimbawa bumaksak ang telepono ng mga telco, kaya namin magpadala ng text, kaya namin tawagan sila at makatawag sa amin gamit ang kanilang cellphone. Meron ng mga parang foreigner dito na nag-a-arrange din, nag-a-ayos din ng mga gamit, mga Japanese po. Yes, because we acquired the emergency network for cellular from the Japanese company. So ibig sabihin, kahit bumagsak yung linya ng telepono o cellphone, meron kayong mobile communication pa rin. Panglungsod ng Pasig lang. Opo, pero paano po, halimbawa? Ito sir, paano pong gagawin? halimbawa, bumagsak. Tanggap sila ng text na kayo
send your mobile number. Pag nag-reply ka na, connected ka na matatawagan ka na namin. Pero within Pasig lang po. Yes. Yun hong mga yung east quadrant ho ito ano po, lumalabas east quadrant. So, yung east quadrant kabuuan, yung gabi lang, yung night drill po, ganun po ba? Hindi, itong pagkakataon na to, para napakiusapan ang Lungsod ng Pasig na kung pwede kami ang magpakita ng kakayanan regarding kung magkakaroon nga ng lindol sa gabi. Karaniwan kasi ng drill umaga So ito yung unang pagkakataon na ipakita yung ganitong kalaking scope ng simulation na gabi. Ilan ho ang sa panig po ng team po ninyo? Ilan po yung makikibagi ng mga rescuer? 1,600 government employees ang kikilos mamaya. Puro tiga lungsod ng Pasig. Malaki-laki rin ho yung area na isasara. Opo, malaki-laki rin po dahil nga yung bulto ng mga tao, yung mga sasakyan at kagamitan, yung dadating mamaya na manggagaling pa sa kanilang mga lugar kasi inoorasan din namin. Ito hindi yung karaniwan na nandiyan lang sa likuran or what. So maraming iba't ibang lugar na pinanggalingan ng headquarters nila na doon tatakbo. Kasi tinetest din namin yung aming traffic enforcer, paano ma-implement yung emergency route, yung mga ganon. So kasi pag nagkalindol, kailangan meron kang designated na lane. So ito yun, pinapractice din namin doon sa aming plano. This is our time na practicein yung contingency plan. Bukod po dito sa business district, mga condo, mga tanggapan, paano po yung mga subdivision na in-identify na nasa may fault line? Kanina umaga nag-drill na yun. Kanina umaga nag-conduct kami ng drill. Bilang panghuli, ano po ang paalala niyo sa mga kababayan natin na nakakapanood po sa atin? Unang-una, kailangan talaga natin makiisa, makipag-ugnayan sa kanya-kanyang LGU o barangay kung ano yung mga dapat gawin o saan pupunta. At ang laging tatandaan, importante yung naghahanda tayo. Dahil hindi natin gusto itong mangyari, pero mabuti na lahat ng paraan, teknolohiya at kagamitan at kaalaman dapat pagsama-samahin para tayo maging handa. Maraming salamat po sa pagkakataon sa Ginong Richie Angeles, ang hepe po ng Pasig City CDRRMO.